Tingnan mo nga naman ng Singapore, di ba? Mula sa labas, para silang yung kaklase mong laging bida sa recitation, laging plansado ang uniform at amoy mamahaling fabric softener pa. Isang perpektong litrato ng tagumpay na nakasalamin sa makinang na tubig ng Marina Bay. Kapag tiningnan mo ang kanilang mga kalsada na parang dinidilaan sa linis, ang mga gusaling abot langit ang yabang at ang ekonomiyang akala mo ay hindi tinatabla ng malas, iisipin mong nahanap na nila ang cheat code para sa isang utopia. Pero bilang isang macroeconomist na mahilig mag-usisa sa likod ng mga filter, kapag hinubad natin ang bonggang panlabas na anyo na ito at sinuri ang mga numero, may isang nakakanginig laman na tanong na lumilitaw sa gitna ng kanilang perpektong modelo. Bakit ang isang bansang halos ginawa na ang lahat ng tama ay biglang nagpaparamdam sa kanyang mga mamamayan ng matinding pagkapagod, presyong panglangit at lumalaking takot sa bukas? Linawin muna natin bago mag-panic ang lahat. Hindi ito yung tipong Singapore, babagsak na bukas na clickbait. Hindi sila guguho sa isang iglap dahil lang sa isang masamang gising. Ang paglago ng kanilang ekonomiya ay positive pa rin naman at ang unemployment rate ay mababa pa rin sa paningin ng mga statisticians. Ang tunay nating pinag-uusapan dito ay hindi isang biglaang pagsabog, kundi isang structural crack o yung dahan-dahang pagbibitak sa mismong pundasyon ng kanilang lipunan. Ito ang kwento ng isang napaka-perpektong makina na ngayon ay naglalantad kung gaano kamahal at kahirap i-maintain ang pagiging flawless. Ang mga pinakabagong datos ay nagpapakita ng isang katotohanang hindi mo mababasa sa mga simpleng headline na puro papuri. Ang mga tornilyo at gulong ng ekonomiya ng Singapore ay patuloy na umiikot, pero ang friction o yung alitan sa loob nito ay mas matindi pa sa traffic sa EDSA. Ang bawat porsyento ng paglago ng GDP nila ngayon ay parang humihingi ng mas malaking piraso ng kaluluwa at sakripisyo mula sa mga individual. Yung makinang na salamin sa Marina Bay, hindi niyan ipinapakita ang eye bags at pagod ng mga taong naglilinis at nagpapatakbo niyan araw-araw. Sa mata ng macrofinance, ang isang sistemang walang puwang para sa pagkakamali ay nangangailangan ng walang katapusang pag-optimize hanggang sa huling patak ng pawis. At kapag ang mga tao ay tinatrato na parang mga spare parts ng isang hyper-optimized na makina, ang psychological at financial na toll ay nagiging isang nakatagong utang ng lipunan. Hindi mo ito makikita sa balance sheet ng gobyerno, pero ramdam na ramdam ito sa mga hapagkainan ng bawat pamilyang Singaporean na nagbibilang ng sentimo. Ang tanong na dapat nating itanong ay hindi kung gaano karaming dolyar ang nasa kaban ng kanilang central bank, kundi hanggang kailan pa kakayanin ng mga tao ang pressure ng pagiging perpekto. Para silang isang mamahaling puting porselana na may bitak, napakaganda, napakamahal, pero kailangang hawakan ng may matinding pag-iingat dahil isang maling galaw lang, baka mabasag na ito sa ilalim ng sarili nitong bigat. Para maintindihan natin kung bakit ganito kabigat ang sitwasyon, kailangan nating balikan kung paano nga ba naging bida ang Singapore sa Timog Silangang Asya. Hindi ito tsamba o swerte lang sa bunutan. Ito ay bunga ng isang malamig, kalkulado at halos walang awang pragmatismo. Noong bagong laya pa lang sila, literal na nasa survival mode ang bansa. Paano nga naman mabubuhay ang isang maliit na isla na walang kahit anong likas na yaman, walang malaking palengke sa loob, at napapaligiran pa ng mga kapitbahay na hindi mo alam kung kailan ka susungitan? Ang sagot ng kanilang mga founding leaders ay gumawa ng isang zero-error model. Naging sentro sila ng mundo hindi dahil may ginto sila sa ilalim ng lupa, kundi dahil sila ang naging pinakamaasahan, pinaka-epesyente at pinakaligtas na vault para sa pera ng buong mundo. Ang lakas nila ay nanggaling sa pagiging isang plug-and-play na bansa para sa mga dambuhalang korporasyon. Pero heto ang plot twist. Ang mismong pundasyon ng kanilang tagumpay, ang sobrang pagdepende sa panlabas na mundo, ang siya ring nagiging Achilles heel nila ngayon. Ang ekonomiya nila ay parang isang masalimuot na sapot ng gagamba sa gitna ng pandaigdigang kalakalan na konting hangin lang mula sa labas, yuyugyug na ang buong sistema. Kaya bago natin himayin ang mga problema nila, kailangang malinaw sa isip natin ang imahe ng rurok na ito. Kailangan nating makita kung gaano kataas ang inakyat nila
para maintindihan kung bakit ang bawat pagyanig sa modelong ito ay nagdudulot ng matinding kaba. Ang Singapore ay hindi lang basta bansa. Isa itong global brand ng stability at yaman. Sila ang peg ng lahat pagdating sa pagpapatakbo ng modernong ekonomiya. Pero ano ang mangyayari kapag ang mga patakarang nagdala sa iyo sa tuktok ay naging mga tanikala na sumasakal sa iyong paggalaw? Paano kung ang pagiging pinakamahusay ay naging isang sumpa na nagpipilit sa iyong itaas pa ang bar kahit na ang mga mamamayan mo ay hindi na makahinga sa nipis ng hangin sa itaas? Ang pag-unawa sa paradox na ito ang susi para makita ang tunay na kalagayan ng Singapore. Ang mga susunod na bahagi ng ating pagsusuri ay magbubunyag kung paano ang mga pressure mula sa labas at ang mga limitasyon sa loob ay dahan-dahang tumitibag sa dating hindi matitinag na tiwala sa tinatawag na Singapore Dream. Dumako tayo sa unang punto. Naging makapangyarihan ang Singapore dahil sa kanilang zero-error model. Gaya ng sabi ko, wala silang natural resources. Walang malawak na sakahan, walang langis, walang mga minahan, at walang dambuhalang populasyon na pwedeng bumuhay sa sarili nilang merkado. Dahil sa mga kakulangang ito, napilitan silang manalo sa pamamagitan ng pagiging pinakamagaling na middleman sa buong mundo. Nagbuhos sila ng bilyon-bilyon sa kanilang mga ports para maging pinaka-busy at pinaka-epesyenteng transshipment hub. Gumawa sila ng world-class logistics na nagdudugtong sa silangan at kanluran. Ginawa nilang financial hub ang sarili nila para akitin ang trilyon-trilyong dolyar dahil sa sobrang higpit at tatag ng kanilang batas. Ang education system nila, idinisenyo para mag-produce ng mga manggagawang parang mga robots sa galing na kailangan ng mga multinational companies. Sa madaling salita, ang bawat aspeto ng kanilang lipunan ay ininhinyero para maging kaakit-akit sa mga dayuhang investor. Ito ang kanilang sandata para hindi sila mabaon sa limot. Ang kakayahang ito na humigop ng pandaigdigang kapital ang nagsisilbing dugo ng Singapore. Kapag ang isang dayuhang kumpanya ay naghahanap ng pwesto sa Asia, Singapore agad ang nasa top of mind. Bakit? Kasi alam nilang ang batas dito ay hindi nababayaran at mahigpit na ipinapatupad. Alam nilang ang mga kontrata ay sagrado, ang intellectual property ay protektado, at ang korupsyon ay parang alamat na lang na hindi mo makikita sa kalsada. Ang ganitong stability ay napakamahal na commodity sa isang rehiyong madalas may gulo sa politika. Ang gobyerno ng Singapore ay mas kumikilos na parang isang CEO ng Singapore Inc. kaysa sa isang tradisyonal na politiko. Ang mga patakaran nila ay laging nakatingin sa long-term growth. Pero ang pagpapanatili ng ganitong environment ay nangangailangan ng walang tigil na pag-upgrade ng kalsada, pag-retrain ng mga tao at pag-angkop sa pabago-bagong mundo. Para silang nasa isang treadmill na hindi pwedeng ihinto dahil ang paghinto ay nangangahulugan ng pagkatalo. Ang edukasyon ay isa pang matibay na haligi. Ang mga estudyanteng Singaporean ay laging top sa math at science sa buong mundo. Ang sistemang ito ay isang meritocracy, yung pinakamagaling at pinakamatalino lang ang iniaangat sa pwesto kahit sino ka pa. Dahil dito, nagkaroon sila ng burokrasya na kayang magplano para sa susunod na 50 taon. Pero siyempre, may kapalit ito. Isang kultura ng matinding kompetisyon at pressure. Bata pa lang, sinasanay na silang makipagbakbakan para sa mga slots sa top schools. Ang paniniwalang ang halaga mo bilang tao ay nakadepende sa ambag mo sa ekonomiya ay nakatatak na sa utak nila. Ang zero-error mindset na ito ay hindi lang pang macroeconomics, abot hanggang sa personal na buhay ng mga tao. Mahalagang maintindihan natin ang rurok na ito dahil kapag naintindihan natin kung gaano kaperpekto ang structure na ito, doon natin malalaman kung bakit nakakatakot kapag nagsimula na itong yumanig. Ang pundasyong ito ang nagpapakita na ang Singapore ay hindi lang bansa, kundi isang napakadelikadong instrumento. Isang instrumento na nakatono para tumugtog sa kumpas ng globalisasyon. Sa loob ng maraming dekada, ang tugtog na ito ay nagdala ng yaman. Pero paano kung magbago ang kumpas ng mundo? Paano kung ang mga rules of the game na pinag-aralan ng Singapore ay biglang binago ng mga higanting bansa na mas malakas sa kanila? Dito na natin makikita ang unang seryosong bitak. Ang pagiging bansang walang sariling resources.
at umaasa lang sa pagiging daluyan ng yaman ng iba ay nangangahulugan na ang swerte mo ay laging nakatali sa mood ng mundo. Ang makinang nasalamin ng Marina Bay ay makakapag-reflect lang ng liwanag kung may liwanag na nanggagaling sa labas. Kapag dumilim ang pandaigdigang ekonomiya, ang salamin ay nagiging isang malamig at madilim na pader na lang. Dito tayo papasok sa ikalawang punto. Ang isang modelo na sobrang optimized ay nagiging mas marupok sa harap ng mga pagbabago. Nabubuhay ang Singapore sa malayang kalakalan at pagdaloy ng pera. Sila ang bida noong gininto ang panahon ng globalisasyon. Pero ang mundo ngayon ay nag-iiba na ang timpla. Ang pandaigdigang ekonomiya ay nagiging pira-piraso na. Ang mga supply chain na dati ay usapang tipid lang, ngayon ay usapang politika na. Ang away ng US at China ay lalong lumalalim at nagiging mas masalimuot. Sa ganitong gulo, hindi na madali para sa Singapore na manatiling neutral na sentro na kailangan ng lahat. Pinipilit na ng mga superpower ang mga bansa na pumili ng panig. At para sa isang bansang kailangang makipagkaibigan sa lahat para mabuhay, ito ay isang bangungot sa geopolitics. Ang pagbabagong ito sa mundo ay nagpapalit sa imahe ng Singapore mula sa pagiging isang hindi matitinag na kuta tungo sa isang estratehikong sangandaan na laging kailangang mag-balance. Bawat pirma, bawat trade deal, at bawat salita ng kanilang diplomat ay kailangang kalkulado para hindi ma-offend ang Washington o ang Beijing. Parehong malaking tropa ang dalawang ito sa negosyo ng Singapore. Kung mag-impose ang US ng sanctions sa tech laban sa China, sapul ang mga kumpanya sa Singapore. Kung maghigpit naman ang China sa export, iiyak ang manufacturing nila. Ang zero-error model nila ay nasa gitna ng isang matinding stress test. Ang galing ng kanilang ports ay hindi sapat para protektahan sila mula sa mga desisyong ginagawa sa mga opisina na libu-libong milya ang layo. Ang dagat ng oportunidad dati ay naging isang minefield ng panganib. Dagdag pito ang uso ngayon na friendshoring at nearshoring kung saan ang mga kumpanya ay lumilipat sa mga bansang mas malapit o mas kaalyado nila sa politika. Ito ay direktang banta sa pagiging hub ng Singapore. Kung ang mga supply chain ay magiging regional na lang, baka hindi na kailangan ng isang pandaigdigang middleman. Kailangan nilang patunayan palagi na sulit pa ring magstay sa kanila kahit mahal ang gastos at magulo ang geopolitics. Kaya naman desperado ang gobyerno na itulak ang ekonomiya sa AI, green tech at advanced manufacturing. Pero ang paglipat na ito ay nangangailangan ng mas maraming pera at mas maraming talento. At dito tayo dadalhin sa pinakamabigat na krisis na hindi nanggagaling sa labas kundi sa loob mismo ng kanilang mga bahay. Ang ikatlong punto ang pinakamabigat. Ang tunay na krisis ng Singapore ay nakaugat sa kanilang demografiya. Ang populasyon nila ay mabilis na tumatanda at ang birth rate ay bumabagsak sa level na nakakalula. Ang datos noong 2024 ay nagpakita na ang fertility rate ay nasa 0.97 na lang at nitong 2025 bumaba pa ito sa 0.87. Para ma-maintain ang populasyon ng walang dayuhan, kailangan mo ng 2.1. Ang Singapore, wala pa sa kalahati. Samantala, ang mga lolo at lola na edad 65 pataas ay nasa 20.7% na ngayong 2025. Ibig sabihin, isa sa bawat 5 Singaporean ay retired na. Ito ay isang krisis na napaka-Singaporean. Malinis ang kalsada, on time ang trend, lumalago ang GDP. Pero ang mga susunod na manggagawa ang magbabayad ng tax at ang sigla ng lipunan ay unti-unti nang naglalaho. Bakit nga ba ayaw na nilang mag-baby? Ito ay resulta ng zero-error model at ng sobrang mahal na buhay. Ang magpalaki ng anak sa Singapore ay parang kumuha ng isang lifetime loan na walang katapusan. Mula sa bahay, healthcare, hanggang sa tuition para sa mga review center para lang hindi mapag-iwanan ng bata, ang pasanin ay sobrang bigat. Maraming kabataan ang mas pinipiling mag-focus sa career kasi ang mapag-iwanan sa ekonomiya ay hindi isang option. Nagbuos na ang gobyerno ng bilyon-bilyon sa baby bonus at maternity leaves pero ang numerong 0.87 ay patunay na hindi kayang bayaran ng pera ang isang malalim na isyung kultural.
Ang makinang na Marina Bay ay hindi pwedeng manganak. Ang isang lipunang masyadong nakatutok sa efficiency ay tila nakalimutan na kung paano magparami. Sa mata ng macroeconomics, ang tumatandang populasyon ay isang ticking time bomb. Kapag mas marami ang retired kaysa sa nagtatrabaho, ang dependency ratio ay tataas. Ibig sabihin, ang maliit na grupo ng mga manggagawa ang papasan sa gastos sa ospital at pensyon ng mga matatanda. Ang growth ng ekonomiya ay nakadepende sa dami ng tao at galing nila. Kung umuurong ang populasyon, kailangan mong doblehin ang galing ng mga natitira. Pero kahit ang innovation ay may hangganan kung wala kang sapat na tao, alam ng gobyerno ang math na ito. Kaya kahit hindi sikat sa mga botante, wala silang choice kundi gawin ang tanging solusyon na natitira para hindi sila maubusan ng tao. Ang solusyong iyon ay ang pagbubukas ng pinto sa mga dayuhan. Ito ang ika-4 na punto. Para mapunan ang butas, kailangang umasa sa foreign talent. Kailangan mo sila para tumakbo ang factory, para gumawa ng tren, para mag-alaga ng matatanda at para mamuno sa tech startups. Pero ang kaligtasang ito ay may kapalit na gulo sa lipunan. Ang pagbabalanse sa pagitan ng pera at ng pagkakaisa ng mga tao ang pinakamahihirap na trabaho ng gobyerno ngayon. Ang pagpapasok ng dayuhan ay hindi lang pagpuno ng bakante. Binabago nito ang mukha ng bansa, nagpapataas ng presyo at nagtatanim ng selos sa mga lokal na baka. Sila ay maging second-class citizens sa sarili nilang bayan. Ang pag-asa sa dayuhang manggagawa ay parang kutsilyong may 2 talim. Sa isang banda, walang growth kung walang dayuhan. Sila ang nagtatayo ng mga HDB at sila rin ang utak sa mga bangko sa Raffles Place. Pero sa kabilang banda, habang dumadami sila, lalong sumisikip ang kompetisyon sa trabaho, tumataas ang renta at bumibigat ang pakiramdam ng mga tao. Ang mga local professionals ay natatakot na mga high-paying jobs ay mapunta sa mga expats. Ang mga ordinaryong tao ay nararamdaman ang siksikan sa MRT at hospital. Ang demand mula sa mga dayuhan ang nagtutulak sa renta sa level na hindi na kayang abutin ng mga batang Singaporean. Kahit anong higpit ng gobyerno sa kota at pagtaas ng minimum salary para sa foreigners ngayong 2025-2026, hindi nila pwedeng isara ang pinto ng tuluyan dahil para na rin nilang sinakal ang sarili nilang leeg. Ang tensyong ito ay lumilikha ng isang tahimik na galit. Kapag ang isang local graduate ay nakitang mas pinili ng kumpanya ang isang dayuhan na mas mura o mas may special skills, ang frustration ay hindi maiiwasan. May mga framework naman para protektahan ang mga lokal, pero ang puwersa ng global market ay sadyang malakas. Ang mga multinational companies ay nandyan dahil gusto nila ang best talent mula sa buong mundo. Kung hihigpitan ng Singapore, lilipat lang ang mga yan sa Hong Kong o Dubai. Ang dilema na ito ay nagpapakita kung paano nakulong ang Singapore sa isang maselang balancing act. Ang immigration policy ay hindi na lang usapang HR. Ito na ang pinaka-sensitive na issue sa politika. Sa pagpasok ng 2025 at 2026, makikita natin ang paulit-ulit na pag-adjust ng gobyerno. May mga bagong points-based system para siguradong high quality lang ang papasok. Pero ang bawat bagong rule ay dagdag gastos sa negosyo. Ang bawat quota ay dagdag friction sa makina. At habang nag-adjust ng gobyerno, ang ordinaryong tao ay nakipagbuno sa pinakadirektang epekto, ang cost of living. Ang pagdagsa ng mga dayuhang mayayaman ay nagpapataas ng presyo ng lahat mula pagkain hanggang bahay. At dito tayo papasok sa ika-5 punto, ang isyung talagang dumudurog sa puso at bulsa ng masa. Ang ika-5 punto ay ang pagtaas ng presyo ng pabahay na umuubos sa pag-asa ng middle class. Sa Singapore, ang HDB flats ay hindi lang tirahan. Ito ang simbolo ng pangako ng gobyerno na lahat ay may parte sa yaman ng bansa, pero ang pangakong ito ay nagiging luxury na lang. Noong huling quarter ng 2025, ang HDB Resale Price Index ay nasa 203.6 na. Kahit hindi na ito kasing bilis tumaas gaya ng dati, ang presyo ay nananatiling nasa tuktok. Ang problema ngayon ay hindi na lang kung tataas pa, kundi ang katotohanan na pagkatapos ng mahabang panahon ng pag-akyat, ang pakiramdam ng mga tao na kaya nilang magkabahay
at umunlad ay parang naglaho na. Dito nagbabago ang usapan mula sa macroeconomics tungo sa personal na hirap. Ang bansa ay sobrang yaman pero ang mga kabataan ay nakikita ang kinabukasan nila bilang isang nakakapagod na marathon. Kapag ang isang batang mag-asawa ay kailangang ibuhos ang halos buong sweldo sa hulog sa bahay, wala na silang pang-invest o pang-anak. Ang Singapore Dream na dati ay simple lang, aral, trabaho, bahay, ay parang na-hijack na ng inflation. Ang pagtaas ng presyo ng bahay ay pabor sa mga matatandang nakabili na, pero sa mga kabataan ito ay isang pader na hindi nila maakyat. Ang pagkabali ng social contract na ito ay isang tahimik na krisis na sumisira sa pagkakaisa. Ang usapang bahay ay nagdadala sa atin sa ika-6 na punto, ang hindi pagkakapantay-pantay. Hindi ito yung kahirapan na makikita mo sa ibang bansa na may squatter area sa tabi ng mansion. Sa Singapore, ang inequality ay tahimik. Maayos ang lahat. Pero kapag ang lipunan mo ay nakadepende sa high skills at malaking capital, ang agwat ng mga panalo at ng mga nakakaraos lang ay lalong lumalalim. Ang mga nasa itaas yung mga tech executives at bankers ay namumuhay sa luxury. Samantala, yung mga naglilinis at nagtitinda sa hawker centers ay hirap na hirap makasabay sa mahal ng bilihin. Hindi natin kailangang sabihing guguho ang Singapore pero kailangan nating aminin na may nasisira na sa loob. Ang nasisira ay ang pakiramdam ng pagiging patas. Kahit anong gawin ng gobyerno na pamimigay ng ayuda para mapababa ang Gini coefficient, ang mismong market forces nila ang gumagawa ng inequality. Ang meritocracy na dati ay hagdan ng may hirap, ngayon ay parang nagiging gatekeeper na lang. Ang mga mayayamang magulang ay kayang bumili ng mas magandang tutor at opportunities para sa anak nila. Kaya ang tagumpay ay parang namamana na lang sa halip na pinaghihirapan. Kapag nawala ang tiwala ng tao sa sistema, doon nagsisimula ang tunay na problema. At dito tayo dumadating sa isang kabalintunaan. Ang Singapore ay nakulong sa bitag ng sarili nilang tagumpay. Ito ang ika-7 punto. Dahil sa taas ng level nila, hindi na sila pwedeng bumalik sa pagiging bansang mura ang labor. Wala rin silang malaking palengke sa loob. Kaya wala silang choice kundi umakyat ng umakyat sa value chain. Kailangan nilang maging sentro ng wealth management, AI, at biotechnology. Kailangan nilang akitin ang pinakamatalinong tao sa mundo. Pero ang pag-akyat na ito ay may kapalit. Habang lalong tumataas ang antas, lalong tumitindi ang pressure at nawawala ang margin of error. Sa AI at biotech, ang kalaban nila ay US at China na may unlimited resources. Para manalo, kailangang perfect ang lahat sa Singapore. Ang pagpapanatili ng perfection na ito ay nangangailangan ng bilyon-bilyong pondo at walang tigil na trabaho mula sa mga tao. Ang tagumpay ay naging isang halimaw na kailangang laging pakainin ng produktibidad at sakripisyo. Para silang nasa treadmill na bumibilis at walang gustong pumindot ng stop dahil ang pagbagsak ay siguradong masakit. Sa pagtatapos ng ating pagsusuri, kailangang maging malinaw, ang Singapore ay hindi babagsak bukas. Walang bangkarota na mangyayari sa lalong madaling panahon. Pero ang modelo nila ay pumapasok sa isang yugto na mas mahal, mas marupok at mas mahirap i-maintain. Ang mga pundasyon, dati populasyon, globalisasyon, murang growth ay wala na. Ang mga hamon ngayon ay hindi na lang basta mapapadaan sa bagong tax o budget. Ito ay mga problemang eksistensyal. Ang nanginginig ngayon ay hindi ang mga gusali sa Marina Bay, kundi ang tiwala ng mga tao. Ang tunay na nanganganib ay ang lumang pangako ng lipunan. Yung pangako na kung masipag ka, siguradong aangat ka. Kapag ang mga tao ay nagsimula ng mag-alinlangan dahil sa mahal ng bahay at tindi ng kompetisyon, ang kaluluwa ng bansa ang tinatamaan. Ang pinakamalakas na imperyo sa Timog Silangang Asya ay hindi babagsak sa isang malakas na pagsabog. Mangyayari ito sa pamamagitan ng mga tahimik na bitak-bitak sa pangarap ng mga kabataan at bitak sa perpektong fasad na hindi na kayang itago ang pagod ng mga tao. Bilang isang macroeconomist, ang Singapore ay parang isang laboratorio ng kinabukasan.
Ang mga problema nila aging population, tech disruption at geopolitical mess ay mga problemang haharapin din ng lahat ng maunlad na bansa. Nauna lang sila dahil mabilis silang umunlad. Kung paano nila ito lulutasin ay magiging aral sa ating lahat. Magagawa ba nilang mag-reinvent ng hindi nawawasak ang lipunan? O mananatili silang bitag sa isang paradigm na humihingi ng perpeksyon pero nag-iiwan sa mga taong pagod at walang pag-asa? Ang mga susunod na taon ang magsasabi. Pero ang mga senyales ay nandito na. Sa huli, ang kwento ng Singapore ay paalala na walang perpektong solusyon na panghabang buhay. Bawat modelo ay may expiration date kapag nagbago ang mundo. Ang tagumpay nila noong 20th century ay isang himala. Pero ang pag-asa sa lumang formula para sa bagong krisis ay isang delikadong ilusyon. Ang pagpapanatili ng isang artificial na environment na sobrang optimized ay nangangailangan ng matinding enerhiya mula sa pawis at mental health ng mga tao. Ang tanong ngayon ay hindi na lang kung paano palalaguin ang GDP, kundi para kanino ba talaga ang paglagong ito. Ang sitwasyong ito ay nagpapaisip sa atin kung ano ba talaga ang tunay na kaunlaran. Madaling humanga sa kintab ng Singapore, pero ang tunay na lakas ng bansa ay nasa tao, hindi sa bangko. Habang binabantayan natin ang mundo, ang kaso ng Singapore ay mananatiling isa sa pinakamahalagang aral. Ang mga bitak sa kanilang modelo ay maliit pa sa ngayon, pero kinakatawan nito ang malalaking pagbabago sa ilalim ng lupa na babago sa ating lahat. Patuloy nating babantayan ang mga trends na ito para sa mas malalim na pagsusuri sa ekonomiya. Maraming salamat sa pakikinig sa ating malalimang pag-usisa. Kung nahanap ninyong makabuluhan ang diskusyong ito tungkol sa mga nakatagong katotohanan sa likod ng ekonomiya ng Singapore, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at mag-comment sa ibaba. Ano sa tingin nyo ang mangyayari sa Singapore? May mga aral ba rito para sa sarili nating bansa? Ang inyong mga opinyon ay mahalaga sa ating usapan. Hanggang sa susunod nating pagsusuri ng mga komplikadong isyu ng mundo, maging mapanuri at laging magtanong sa likod ng mga numero.